Amen. Kumusta man ang matag-usa? Amen. Hallelujah. Ang mga kusog mo laag, kumusta man? Nagapadayon gihapon ang pag-laag. Amen. Di ko mahadlok maski unsa pa na ang taas. Basta ang importante nga magpadayon ka sa tupad sunod sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Kung yan yun sa pagtindog pagbalik. Amen. Nga gunig imong katap. Nga declaration panalangin ni Ampos niya. Ang pagkatusan nato na kinahanglan sa mga pagkampo. Hallelujah. Amen. Lord, salamat po Diyos. Karong nag-i-agal ka kung agon. Salamat Lord God. Ikaw Lord God. Kanunay, nagapadayan sa mong kahon Lord God. Sa pagkatusan ka. Kapag ang po Diyos, nga karong pagkakagon, ilagay na eksperyensya ang mong kahon. Ang imong pulong o Diyos, mong tandong, mong bag-o Lord God sa ilang kinabuhi. Bless Lord God, magkagusahan ang muli na mga ginaugon. Kung ikaw din o Diyos, magkahikap, magkagiya, isa pa sa mga desisyon, Lord God. Kung Lord God, ikaw Diyos, magagamit ka nila. Taghampa magkailak, hindi mo, pinagi sa ilang kinabuhi. Lord, salamat o Diyos sa mga pagkamayo. Salamat sa grasya, kaluoy nga among naangkon. Labaw sa tanan, Lord God, salamat sa kasa sa kanyang wala katapos ang among naangkon, ikanyat na nimo. Ang tanan ng Diyos, among ikapasalamatan in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Palakpakan ang Panginoon. Amen. Ako, kusog-kusugan ka ng palakpak ng bali na ulo. Hallelujah. Kanya ka palakpak. So, sa April 1, 2, at 3, sa nagari na siya nga adlaw. Holy Week. Kung nagitawag nga, Semana Santa. Hallelujah. So, diyan mo makita ang adon na napoy isa. Pinitensya nga napot ang bunal-bunal mo nga kinahanglan na mapag-usa mutungod yun ta sa mga tao aron nga malamdagan yun, ma-open yun ila sa labutan na itungod sa atong pagsunod sa Diyos. Amen? So this morning, mag-isip kami, may tungod about the cry of the cross that saved us. Ang pagtuaw dito sa cross na nagdala sa atong kaluwasan. Amen? So sa verse 46, bato pa sa scripture ang atong gibasa sa Matthew 27:46. O sa pagkaalas 3 sa hapon, mituaw si Jesus. Ilay-ilay lang sa baktani nga sa ato pa, Diyos ko, nganong? Gibiyaan mo ako. Kabalo mo kini nga pagtuaw, dili kani sama sa atong mga pagtuaw. Ang iyang pagtuaw puno sa mga pag-antos, kasakit, o sa kabukaton sa sala sa tibuok kalibutan. Mao nga iyang pagtuaw nagikan gayon sa kahilakman sa iyang kasing-kasing. That was the cry that came from the deepest heart of the heart of Jesus. Nganong gibiyaan mo ako? Paminaw mo, it is our sin that has separated us from God. Tungod sa atong sala, ibiya ang Diyos nato. Basahon sa nato diri sa Isaiah 59:2. Isaiah 59:2. Kitang tanan mo basa. Amen. Thank you, Lord. Amen. Sige. Ang inyo Hinoong kalapasan, mo'y nagkulang kaninyo sa inyong Diyos. Ang inyong sala, mo'y hinungdan sa iyang pahilayo ka ninyo, aron dili siya makadungog kaninyo. Kung kita lang wala, gayon kita'y paglaong na makaduol pa sa amahan. O makadungog siya, di ka na to, tungod sa atong sala. Hallelujah. Apan ang anak sa Diyos, nga mao sa Ginoong Hesukristo, walay sala. Apan siya ang mitubos sa atong mga sala. Sa diha nga iyang gipas ang atong mga sala dito sa cross, iyang gibati nga siya ang gibiyaan sa aton. Gibiyaan siya aron kita makaduol balik kadto sa Amahan. Ang iyang kamatayon mao ang ato ang kinabuhi. Alipapa ka na po Ginoo. Ang iyang pagsagit at ang pagtuaw dito sa cross mao ang pagtuaw alang sa atong kaluwasan. Diyos ko, anong bibiyaan mo ako? Dili baya lalim biyaan ka? Lalim ba? Lalim ba kung biyaan mo? Last Tuesday,
Nami iring nga gitawag og Milo. Bibiya. Na problema kaayo ang si Pastor Aizen. Sige siya tuyok-tuyok sa balay. Sige tingog, Milo! Ana na po niya, ako siya encourage. Kung tayo nilig yun, tagaan kong iring ni ate. Siya, tingin ako magpuwit iring. Dili na yung magpuwit. Sakitan, ayos siya. Kaya kinakita man ako nga nasakitan siya, itawag ko ko, Ovaltine. Nagpinangit tayo ng duwa. Dili lalim, iring pagani na. Kumubiya ang suot, kaya ng mga higalan, di ba masakitan ka? Dili ganin nato kaya. Labi nato ng atong mahal sa kinabuhi ko. Unsa ba kaya ang Diyos? Unsa ba may atong mahimo? Aron maluwas lagi ka sa walay katapos ang silot kung wala ang Ginoo. Yung mga tapat, ikinahanglan ako ang Diyos. Dito sa cross, ibati ni Ginoong Jesucristo ang kasakit nga dili gyud masabtan sa mga tao. Ang kasakit nga nibiya ang amahan samtang nag-antos siya dito sa cross aron sa pagtubos sa mga sa tanang sala sa kalibutan. Dili tungod sa iyang sala, kung dili tungod sa atong sala. Inyong mga tapat tungod sa imong sala. Kung aduna lay problema ang tao nga di niya masulbad, mao kana ang problema sa sala. Hallelujah. Amen? Ang makasulbad lang sa problema sa tao, maulang ang Diyos. Pinaagi sa imong patok ang Ginoong Jesucristo ang imong problema sa sala, gisulbad na sa Ginoo. Palakpakan na to ang Ginoo. O gusto na ko nga inyong masabtan, ang makasulbad lang sa matag sala sa kinabuhi sa tao, ang Diyos lang. Mao nga kung aduna kay makita nga sala sa ubang tao, ayaw siya hukmi. Ayaw siya panapi sa daghang mga tao. Ato ba nasabtan? Kung dili pakikistorya niya, uban ang grasya, gugma ug kaluoy sa Ginoo. Kung mamati, pasalamat kay Ginoo. Kung dili mamati, ang Ginoo ra magoy mamuhat. Basta dili nato responsibilidad ang pagsulbad sa ilang sala. Pero ato silang dalhon ngadto sa Ginoo pinaagi sa mga pag-ampo. Amen? Palakpakan nato ang Ginoo. Na ako'y nabasa. Paminaw mo, importante kayo kung nga ito masabtan. Naay usak asawa. Isa mga asawa diri patas ang kamot. Naay usak asawa. Samtang nga nagtanaw siya gawas sa ilang balay dito sa iyahang kanang bintana ng salamin. So while siya nagtanaw dito sa gawas, iya nakita na ang iyang silingan nanghayhay. Nanghayhay siya mga linabahan ba? Pagkakita niya nga pas na gawa, yan ang itawag iyang bana. Dali ragot, darling. Tanawar ko na itong silingan. Nang labang na karoon, nang hay, hugaw lang kaya, pagburat ka ba ng mga ba? Hugawan, diba? Kalas-kalas ang panahon, oras, kwarta. Ana man na, usog kayo maglantaw, ano, kinabuhi sa gawas. Ana din siya, pero tanawa ko, bless kayo ka, swerte kayo ka. Kay yung asawa ng piyada. Maayon kayo muna ba? Ano man na, di ba? Basta mong ibang kali, kaya dito para, hindi magubuhin mo na anak. Siya. Diba? Sunod adlaw, wow, gihapon. Pagtanong niya dito siya, bitana, huwag gihapon kaya, dapat dawan. Puro mga negative ang gina-share. Tanawa rin ko, oh, hanaw, tanawa, grabe ka, hugaw. Nagpailan lang yun nga, hugaw. Ay, sa ilang pamagod ng katigulangan, hugawan yun na sila. Ilang lulo, yung lulo, anak na sila mga hugawan. Sunod adlaw, uy, nakita niya limpyo ang nilabhan. Ano na yun siya? Ilang taon yung ba na? Kung siya kinakaunan niya itong silingan. Basta lagi kung sa maayaw, dili, lagi na ikasunti. Kung siya kinakaunan natin silingan, limpyo lagi ang nilabhan. Tsambahan. Kung sa iyo sa bana, dili manggot ang nilabhan ang gaw.
Ang atong salamin sa bintana, hugaw. Ganina lang ako nalimpyuhan mo, yung nakita nga, limpyo ang nalimpyuhan. Ato bang nasabtan? Usay, dili ang kinabuhi sa ubang tao, ang kinahanglan limpyuhan. Ang ato din pananaw sa ubang tao, ang kinahanglan limpyuhan. Inan katapat ato palimpyuhan sa Ginoo. Pinaagi sa kaluoy o gugma sa Diyos. Palagpakan na ito ang Ginoo. Amen? Hallelujah. Matthew 7:1. Matthew 7:1. Ayaw ninyo hukmi ang uban aron dili kami hukman sa Diyos. Sa verse 2 sa Matthew 7, kay hukman kamo sa Diyos sama sa paghukom ninyo sa uban. Ug sugdon kamo niya sa samang sugdanan nga inyong gigamit sa uban. Kung gusto mo kaluyan pasayoon sa Diyos, ay kinahanglan usab nga ang kaluyo pagpasaylo, imo usab ipakita sa uban. Kay sugdon sa Diyos, sa to, sugdon kamo sa Diyos sa samang sugdanan nga inyo gigamit sa uban. Amen. Wala kay kahiubos, wala ka magtanaw sa kinabuhi ni Ginoong Jesucristo. Usa lang katao nga gikahiubosan, ang Diyos tibuok kalibutan. Maraming ngaw man. Sugdan na ito pagbasa sa Matthew 27 verse 45. Sa verse 45, sa pagkaugtong, sa pagkaugtong tuto, nitagon sa tibok yuta ang kangikit o bilungtad sa tulong ka oras. Sa ugtong tuto, sa kaugtuhon. At 12 dun. Diba? Mo na siya ang pinakahayag, pinakainit nga oras sa tibok adlaw. Bisan ganit siguro karon. Amen? Apan ganun lang nga adunay talagsakon kaayo nga nahitabo. Bisan pa sa iyang kainit, bisan pa sa iyang kahayag, nikalit lang kung kangit sulod sa pilang oras. Tulong na oras. Kini usa ka timaan nga ang paghukom sa Dios nga gisulti sa propeta sa Amos 8:9 nagakahitabo. Sa kaugtuhon, bisan ang pinakahayag o pinakainit nga oras, kalit lang nga ningit-ngit. O ang kangit-ngit sa kaugtuhon nagpamatuod kini nga ang sala sa tibuok kalibutan gipas-an ni Ginoong Jesucristo dito sa krus. Mao nga mituaw siya, Diyos ko, nganong gidiyaan mo ako. Amos 8:7, ato basahon. Amos. Hallelujah. Ang Ginoo, ang Diyos sa Israel nanumpa. Sa Isaiah mo. Ang Ginoo, ang Diyos sa Israel nanumpa, dili ko gayud kalimtan ang ilang daotang mga buhat. Amen? Sa verse 8, o busa matayog ang kalibutan, o magbangutan ang tanan, matayog ang tibok nasod, mutubo, o mukunhon, kini sama sa suba sa nilo sa topa, mukunhon, mutubo, o mukunhon sa topa, nag-usap-usap ang kahimtan, lisod kayo, mag-usap-usap ang kahimtan. Amen? Sa verse 9, ni adtong adlaw, pasalupon ko ang adlaw bisag udto pa, o pangikiton ko ang kalibutan sa adlaw dako, ako ang Ginoo, Ginoong Diyos na nag-ingon ninyo. Ini, nagpakita, nga aduna kayo'y paghukom ang Diyos batok sa mga dautan. Amen? Ang pagkikit sa kautuhon o sa kinikatimaan nga seryoso ang Ginoo sa paghukom sa mga makasasala. Apan si Ginoong Jesucristo ang niatubang sa mga paghukom. Alang kanato ng mga mituo kaniya. Amen? Ang kasakit at ang mga pag-atos na ato untang atubangon iyang gipasan dito sa krus. Thank you, Lord. Busa alam nato ang pagngitngit sa kautuhon dili lang anak paghukom, kundi dili nato makita ang gugma sa Dios sa atong puso. Sa verse 46 sa Matthew 27, ang pagtuon ni Ginoong Jesucristo dito sa cross kanino siya, my God, why have you abandoned me? Mao kini ang ikaapat nga pulong gikan kang Ginoong Jesucristo dito sa cross. And it is probably the most difficult for us to understand. Mangutan ako. Sa panahon nga naamo sa inyong mga pag-antos, sa panahon nga naamo sa inyong kalisod, nga nang usahay murag
dili man nato magbati ang iyang presensya. Murag ningaw man. Sa panahon nga namo sa kalisod, mao sa panahon nga murag mabati nato nga wala siya. Nakabati ba mo anak? Why does God allow suffering? Ganong i-allow man sa Ginoo nga mag-antos na nga bisan nag-ampo ta, dili gyapon nato makita ang iyang tabang. Kung aduna mo'y mga pangutana sama ni ana, o dili ninyo kini masabtan, mo na mo dala ninyo sa kaluyahon sa inyong pagsunod sa inyong pagtuo sa Ginoo. Amen? Kung dili ta nag-meditate sa pulong sa Ginoo, kung dili nato sabton ang pulong sa Dios, labi na mahitungod sa iyang buktong anak nga nasa cross, the only begotten Son of God, who seems to be forgotten by His Father dito sa cross. Ang buktong anak sa Diyos, labing amahan ng Diyos, nibati nga mura gibiyaan siya sa amahan. Wala nga nag-anto siya dito sa cross. Kung dili gani ma-open mo una-una sa mga espirituhan ng mga butang, dili ka makasabot sa gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Hallelujah. Kung sa tawhanon, atong sabton kung sa tawhanon, sama lang ang amahan, iyang gidala iyang buktong anak. Iyang gidala ang iyang pinakapalanggang anak, o iyang gidala dito sa kwarto, sa layo, nga nairoong nga puno sa bitin. Tapos isulod mo imong anak ito, imong isaratan o imong hilakan. Nga mulagaw ka nga imo na lang madungog nga magsige na lang, Papa, Papa, ngano imo mga gibiyaan? Hatod nga namatay. Unsa may imong bation? Kaya ba nimo buhaton? Muusap na ang gibati sa amahan. Sabta nga iyang isakripisyo iyang anak dito sa iyang itugutan aron sa atong kaluwasan. Dili pwedeng dili isakripisyo. Kung wala pang sakripisyo, ay kaluoy na lang yung kaayo na po. Luoy yung kaayo ka. Amen? Mas maayo pang mag-antos ta din sa yuta. Basta dili na ta mag-antos sa walay katapusan. Hallelujah. Ato ba na sabtan ang pulong sa Ginoo? Adunay pagsakripisyo. Karon kay giluwas ka pinaagi sa dugo ni Ginoong Kristo. Ayaw pagrason-rason na dili ka makasimba sa Ginoo. Wala tay angay nga magrason nga dili ka makapangalagad sa Ginoo. Grabe ang ilang ibuhat arang sa atong kaluwasan. Ingon ani lang na ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Hello. Kabalo mo, mao gid na takna ang gikahadlukan ni Ginoong Kristo nga maabot sa kinabuhi samtang nga nasa sa iyang lawas. Ang takna nga iyahang pas-anom ang sala sa tibuok kalibutan. Ato basahon diri sa Matthew 26:39. Samtang naa siya sa Gethsemane, nakampo siya. Matthew 26:39. Milakaw siya sa unahan. Mihapa sa yuta o nagampo nga nag-ingon, Amahan ko, kung mahimo kuhaan ka nako kinikupa sa nagakos, apan dili ang akong pabuhok mo matuman, kung dili ang imo. Ito pa lang sa Gethsemane. Iyan ang nabati ang kahadlok. Iyan ang nabati ang kaguon. Kung bisan pa ang kasakit. Nasayang na siya unsay mahitabo niya sa unahan. Amen? Dali man kaan ng dagmalan, paadtuson. Iyan ang ginahuna ang cross. Bisan pa sa pagpasan sa atong mga sala. Hallelujah. Mao kaningon siya. Diyos ko, ngano gibiyaan mo ako? Dili kini ampo sa kahuyan. Amen? Ampo kini sa kabug-at siyang pasanon ang sala sa tibuok kalibutan. Gabi ba yan ang sala? Gabi ang sala. So, tiyan ka mo sa Panginoon. Bisan ang tao walay mahimo, pero grabe gyapon kay nakagaduso. Bisan ang tao nasayot na siya nga adunay kamatayon, pero makaistorya murag dili mamatay.
Grabe ang tao. Wala example. Ang una-una sa tao, mas kina-entertain pa ang negative kaysa pagmabutang ang gibuhat sa Diyos sa iyang kinabuhi. Mao ang matag-usa na kinahanglan ngayon o Ginoo. Ang iyang gibuhat nindot kayo, ang imong sala iyang ipasan dito sa cross. O namatay uban kaniya aron makinabuhi kita ng makarong palagpakan na ito ang Ginoo. Amen? 1 Peter 2:24. Dito sa cross, gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanang nga sala. Aron dili na kita magpakasala kung dili magkinabuhi na nga matarong. Pinaagi sa iyang mga samad na nga ayo kamo. Hallelujah. Bisan pa nga nasayod siya sa iyang umaabot, wala niya kini gisalingway kung dili iya kini gidawat. Siya nag-ingon, apan dili ang akong pagbuot may matuman kung dili ang imo. Tungod kay ang kumpas sa pag-antos mauna ang pamaagi sa atuang kanilasan. Hallelujah. Amen. Sa verse 47, Matthew 27:47, ang ubang mga tao na nagbarog dito, nakaduog kaniya, ugningon sila. Nagtawag siya kang Elias. Sige nang Hesus Kristo ni ingon, ilay, masabat namin ang napaminawon sa mga tao. Sa gingon sa mga tao, hala, yan itawag si Elias. Grabe. Adi nila nga si Elias mooy muluwas ni Ginoong Hesus Kristo dito sa cross. Wala sila makasabot. Sometimes when God is working, people do not understand what He is doing. Amen? When God is working, people laugh. Kaya wala man sila makasabot sa plano sa Diyos. Abi nila nga yaga-yaga ra ang kanang nahitabo. People criticize. Mangluluwas man ka na siya. Ano mo pa siya makaluwas ito? Diyos man ka na siya. Hello? Sa nahitabo, sa ilang nakita nga nahitabo, daghang mga tao na nagduwa-duwa na mahitungod kay Ginoong Hesus Kristo kay wala sila makasabot sa plano sa Diyos sa ilang buhay. Ato bang Satan? Kung dili ka nimo dawaton ang kamatuoran nga si Ginoong Hesus Kristo, mao ang mangluluwas ng padala sa amahan, dili ka makasabot sa iyang gibuhat dito sa cross. Hallelujah. Kaya ang murag kapildihan sa mga tao dito sa cross, mao di ang kadaugan sa tanan ng mituo kang Ginoong Kristo. Thank Lord. Ang kahuyang sa nakita sa lawas ng Ginoong Kristo, mao di ang gahom sa iyang naluwasan. Hallelujah. Ang katapusan kinabuhi ni Ginoong Kristo dito sa cross, mao ang sinugdanan sa imong kinabuhi sa iyang ginharian. Palakpakan natin ang Ginoo. Pasalamati ang Ginoo. Hallelujah. Lord, salamat kayo, Diyos, sa imong gibuhat dito sa cross. Ang akong pangutana, do you really understand what God is doing in your life? Imo ba nasabtan ang imong sitwasyon karon nga nagdala mo diha sa Ginoo? Wala mingaw man. O nasayop mo sa pag-ilang sa gibuhat sa Diyos sa inyong kinabuhi. Kaya ang tao biya, gusto lang bayaw panalangin. Pero ang pagsulay na gani, grabe na magluhod sa Ginoo. Pero panalangin, magsadya. Ang baba, magsige na lang o pagpasalamat. Pero pagsulay gani, hindi na mo makita sa simbahan. Murag mingaw man. Kung adun na gani gibuhat ang Diyos sa imong kinabuhi karon, iya lang usab ang dalan ngayon ginagawa. Imbis sa dalan sa kalaglagan, iyang usab nga sa dalan sa kibuhing walay katapusan. Hallelujah. Thank you, Lord. Datong kangat to sa giplano sa Diyos sa imong kinabuhi. Adun na giplano ang Diyos sa imong kinabuhi. Amen? Hallelujah. Kinsa ba excited na magkinabuhi diha sa plano sa Ginoo? Hallelujah. Lakpakan na ito ang Ginoo. Sa verse 48, sa Matthew 27, diha ko sa kanila ang midagan aron sa pagkuha ng espongha nga iyang gihumot sa barkohong bino o gitaod sa tumoy sa usa ka bugang o gitungol ngadto kang Hesus aron ipainom kaniya. Espongha kana kaning mo absorb og tubig. Oh, sponge, di ba?
Muabsorb siya tubig, tapos iyang ikot sa kahoy, tapos iyang itos dito sa bino, kanang astong nga bino, o suka. Tapos iyang din painom nga to. Kang Ginoong Kristo. Iyan ang gibuhat aron matili pa ang kamatayon. Kaya gusto sila mo tanaw kang Elias. Kabalo mo, ang ilang gibuhat ng Ginoong Kristo, tanan hika na nahitabo na sa propesiya nga gikan sa balang sa daan tugon sa Old Testament. Diri sa Salmo 69:1. Salmo 69:1. Sa dihang gigutom ako, gihatagan ako nilag hilo. Sa dihang giuhaw ako, gihatagan ako nilag suka. Suka. Walay nahisulat sa Biblia nga wala nahitabo. Ang tanan tinod ug walay baka. Ang Diyos dili gayon masayop sa iyang pulong. Amen? Ang tanan niyang isulti, tanan nahitabo sa tamang panahon. Magkana, bisan ang labing gamay nga detalye may tungod sa suka. Nahitabo! Ang propesiya kaniadto sa Old Testament, pila na kalibo katuig ang nilabay. Pero nahitabo yan kung sa pagaya ang isaad sa Diyos sa inyong kinabuhi. Sigurado mahitabo na sa tamang na panahon. Palakpakan na ito ang Ginoo. Salig lang sa Diyos. Hindi katapit, salig sa Ginoo. What He has promised will come to pass. Not according to our time, but according to His perfect will and timing. Thank you, Lord. Sa verse 49 sa Matthew 27, apan may mingon, ayaw una. Tanaw na ito kung manhi ba si Elias, anong pagluwas kaniya? Ang mga tao dito, murang nagtanaw sa lida. Hulat sa, bakit maabot si Elias? Sabi no? Usay, nga nanabiyata. Mangita pa ang laing tubag. Itubag na ako sa Ginoo, pero mangita, kaya pa ang laing tubag. Nagantay batiyon. Tapos, ipadaygat na sa Ginoo, nga amato sa, tukin mo ato ang mga yam, mga espiritista. Mangita na kinuglaing tubag. Hello? Mangita mo glaing nga, butabang. Itabangan na sa Ginoo, murag hindi ko siguro gikas sa Ginoo, makita ko glaing mutabang. Tabo to nato si Elias. Naana ang Diyos. Kita pa giduglain. Ang uban, mangita maglaing milagro. Grabe no? Pagsalapag kita, Lord, salamat sa milagro. Kung pagsulay, bigyan mo pasalamat. Wala sila masalit na ang pagsulay, lipon ang imong pagsunod at imong pagtuong nga to sa Ginoo. Kung saan na ka milagro? Pagpasalamat lang mo nga sa lapi. Kung walay sa lapi, kita na lang ang magmilagro aron makasalapi. Hello? Wala sila makasabot sa gibuhat sa Diyos dito sa krus. Nga katudi ay ang milagro. Tumaunta dito ang makatabang sa ilahang kinabuhi. Ang tinuod, wala maabot si Elias. Inom katapad, wala maabot ang ilang kitabot. Kaya ang tinuod, musara ang mangluluwas maulang si Ginong Kristo. Palakpakan na po ang Ginoo. Sa verse 50 sa Matthew 27, unya si Jesus misingit pag-usap ug namatay. Ang kabayaran sa sala mao ang siya ang namatay alang sa atong tanan. O sa ikatulong na adlaw nabanhaw siya. Aron ang silot sa kamatayon wala na gahom ngadto sa mga tao nga nahiusa kang Ginoong Kristo. O sa iya pagkamatay sa verse 51 sa Matthew 27, unya ang tabil sa templo nagising gikan sa taas ngadto sa ubos, nauyog ang yuta og nangapikas ang mga bato. Dabi, ang tanan nga nahitabo nagapadayag sa gahom sa Dios nga ang kamatayon ni Ginoong Kristo dili lang siya ordinaryong panghitabo. Aduna gyud espirituhanong mga butang nga nagpaabot nato sa diha nga mobiya nato diri sa yuta. Imati gyud na ninyo. Adunay nagpaabot nato og mobiya nato diri sa yuta. Mao nga ato ang kaugalingon ang gusto sa atong unod pasar din na siya. Pasar tinud-ag yun ang inyong pagsunod sa Ginoo.
kay naay nagpaabot. O gusto nako nga nagpaabot kadaugan dili kapintihan. Gusto nako ang nagpaabot nga ato atubangon kinabuhi dili kamatayon. Ato pang sabtan sa una sa sulod sa templo adunay gitawag nga tabil. Aron sa pagbulag sa holy place o sa holy of holies. Ang balaan dapit human sa tabil dito na po sa labing balaan dapit. Nga di na ang presensya sa Ginoo. Hallelujah. Ato ba nasabtan? Apan sa dihang namatay sa Ginoong Kristo, ang tabil nagubak. Amen? Kitagaan tagdalam sa Diyos nga kita o waston nga makatuol sa iyang presensya. Thank you, Lord. Grabe, ang milagro. Ang tabil, nagisigigan sa taas padulong sa nagpamatuod ka na kanak trabaho sa Diyos. Thank you, Lord. Gusto sa Ginoo nga kitang tanan makatuol directly sa Ginoo. Lapakan ang Panginoon. Hebrew 10:19, kita ka na mabasa. Hebrew 10, just 19. Sa Hebrew. Amen. Kita tanan. Busa mga isuon, mahimik kitang kagawasan sa pagsunod sa labing balaang dapat pinaagi. Wow, lapakan ang Panginoon. Sa tinuod lang ang ato lang yung kinahanglan, ang presensya sa Ginoo. Pag naaga ni ang presensya sa Ginoo sa imong kinabuhi, ay grabe. Lamig kayo, nindot kayo, wala kayo kahadlukan na ba? Kanagan dili ka magproblema sa mga bayronon, dili ka magproblema sa imong mga kalanon. Lamig kayo mo paminsan, basta na ang presensya sa Ginoo. Pero kung wala ang presensya sa Ginoo, bisan og daghang kag sa lapik, sige kang tago kay basig bulakon ka. Hallelujah! Amen! Sa verse 22 sa Mateus 27, ang mga lugnanan nga abli og daghan ang nangamatay nga katawan sa Dios na nangabanhaw. Oy sa dahan nga matay sa Ginoong Kristo sa cross, daghang mga lugnanan nga abli. O sa dihang nga napanhaw na si Ginoong Kristo at ang mga namatay kaniadto nga sakop sa Dios, unsa ningon? Nabanhaw. O giadto sila dito sa Jerusalem nga gitawag nga balaang syudad. Oy, sugyata mo sa tinuod, nakita sa daghang mga tao ang hitabo sa kamatayon ni Ginoong Kristo. Ilang nakita nga adto nagigahom ang Dios sa pagbanhaw sa mga patay nga naiya sa Dios. Kaya kung wala ito gimuhat sa Diyos, ang tao, grabe, gihapon, kayo ka makasasala. Dili mo to sa libuhat sa Ginoo. Hallelujah. Amen? Sa verse 23, sa Matthew 27, o nanggula sa ilang lugnanan, niadto sila sa balaang syudad, human magbanhaw si Jesus, o dito nakitaan sila sa daghang mga tao. Sa 54, sa Matthew 27, sa diha nga ang opisyal o ang iyang mga sundalo nga nagbantay kay Jesus nakamamikod sa linog o sa tanan nga nahitabo, nang hadlok sila pagayo umingon, siya gayon ang anak sa Diyos. Hallelujah. Amen. Kisa nito sa gibuhat ni Ginoong Kristo. Kana ang inyong pagtuo mo na naghatag ng kaisog sa pagpangalaga at pagsunod sa Diyos. Pero kung nagtuo lang mo, wala mo mahapit sa pagtuman sa iyong sugo, i-check na imong pagtuo. Kaya kinahanglan na imong pagtuo ano naging buhat na makita. Amen? I-check na imong kinabuhi. Kumusta ang pagpangalagad sa Panginoon? Andam na ba ka? Umabot lang, kalit lang na mawala ka din sa iyo. Andam na ba ka? Matubag sa iyo. Na ba tayo ipakita sa itong pag-alagan sa iyo? Okay na balik na makita lang kang sandi? Ingon ani lang ba? What if
Nagili pa na siya makupod. Saan na lang, mariwan pa ba nato, Lord? Ibalik ko, magalagad na lagi ko, huwag ka na, Lord! Huwag malingaw man. Dili sulat man na madungog mo ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo nagtudlo na to sa tibo kamaturan. Aron makita po kita na naagid sa pagpupulong sa Ginoo. Kadlukan na to. Di man ka adunay seryoso nga paghubog ang Diyos. Seryoso ang Ginoo. Mao dili niya mabaklik. Dili niya mabaklik. Mao na ang iyang gihimo aron ta maluwas adunay isakripisyo. Hallelujah. Amen. Mao na nga ang magkatusan nato nagyud kay kanya-kanya nga kahimtang. Bisan ako napukoy ako ang kahimtang. Pero ako yung ipaningkamutan na makatuman ko sa sulit-sulit. Enjoy kayo mi dito sa lahat. Ipataas to mga ngat ko. Kailangan pangutana. Pag-abot ninyo, nakapahulay mo. Nakapahulay ako. Ako po ito alam yung pahulay. Pero na pinadumog ba doon dahil Lord. Dili ko pwede nga mugilid sa plong. Daghan, asad nga mupahulay ko. Napong nila po, importante po. Kinaga kong yapas. Pero kinahanglan yung ako, yung drive ko. Kay buhaton sa iyo. At tunay pagdesisyon. Ayaw himuang nga masayang ang tanan. Himuang nga magmadinaugod ka sa tanan ng mga sitwasyon. Alakpakan na itong Ginoo. Ako ngayon magkagusa sa Pagkilo. Hallelujah. Thank you, Lord. Ipatas na ito ang kamot. Pag-istorya sa Ginoo. Lord, pasaylo ako. Hallelujah. Amen. Yan po imong pamilya. Yan po imong kinabuhi. Nga mula tayo ka sa imong pagsunod sa Ginoo. Kinahanglan nga imong yung tinguhaon nga magharig yun ang Diyos sulod sa imong kinabuhi. Ayaw tugutin nga nakaila ka lang sa Ginoo nga murag wala lang. Ayaw tugutin nga ingon ana lang ang imong pagsunod sa Diyos. Dili pwede nga nakailata siya ang nabuhat sa langit ug sa yuta. Siya ang naghatag ng kinabuhi. Tapos ingon ani lang atong pagsimba. Atong ihatag ang tanan sa Ginoo. Angay siyang alagaran. Angay siyang simbahon o dagon sa tibok atong kinabuhi. Dili dugay gikan karon ang matapusan nato matubang sa Ginoo. Ug lang atong kinabuhi sa lugar. Unsa nang atong ikapuksihan okay ra na basta kung naa ang bulaton na ang mga pagpangalagad unahon ginato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Atong katahanan Ginoo. Hallelujah. Thank you, Lord. Ngayon nagpasayo sa Ginoo. Dahil mga butang nga abi na to tama, pero wala dahil kikahimutan siya mga mata. Ngayon nagpasayo. Ako kaya nga matagsa sa pagduol. Hallelujah. Thank you, Lord. Ngayon nagpasayo sa Ginoo. Di kita perfecto. Adunay mga butang nga nasimpiyata. Adunay mga butang nga mga tao dahil ubos na to. Ngayon nagpasayo sa Ginoo. Magpaubos ta. Sa itong kinabuhi. Wala tayong mabuhat kung wala Diyos. Atong ihatag sa Ginoo ang tanan. Lord, salamat sa kapasituan. May mabutay mo Diyos na kumahimo. May mabutay mo Diyos na pinasigyan. Lord, pasayuan ang Lord.
Hallelujah. Thank you, Lord. Nakanto mo ninyo, nakanto. Espírito.